Magandang araw sa iyo, Malen. Magandang araw din sa iyo, Manny. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga kakampi. Ako po, si Manny Flores. At ako naman, si Malen Ilas. Para sa ating mga balita, sa Balitang Q Headlines, mga dokumento sa lupa na pagtatayuan ng Philippine School Doha, hawak na ng embahada. Andito ako ngayon sa Embahada ng Pilipinas upang alamin sa ating butihing Ambassador Crescente Relacion ang estado ng dokumento ng lupa na ipinagkaloob ng Qatar government na pagtatayuan ng Philippine School Doha dito sa Qatar. Masayang ibinalita ni Ambassador Crescente Relacion sa Balitang Q na natanggap na niya mula sa Ministry of Urban Affairs and Planning ang mga paunang dokumento kaugnay sa mahigit 1.5 hektarya ng lupa na ipinagkaloob ng pamahalaang Qatar upang pagtayuan ng gusali ng Philippine School Doha. Sa kasalukuyan, walang sariling lupa at gusali ang PSD at nangungupahan lamang sa Medina Khalifa area. Sa pamamagitan ng isang locational sketch, itinuro ni Ambassador Relacion ang eksaktong lokasyon ng nasabing lupa na halos katabi lamang ng simbahang Katoliko sa Abu Hamor. Nandito po yung future site ng Philippine School Doha sa Abu Hamor. Malapit po ito sa simbahan ng Katoliko. Ayon pa rin kay Ambassador Relacion, sa lalong madaling panahon ay makukumpleto na ang mga kinakailangang dokumento upang formal nang maumpisahan ang mga isasagawang proseso. Now, based on our follow-up, dinadala yung dokumento po doon sa Ministry of Justice. Yung Ministry of Justice, ito yung mag-approve po doon sa land grant. Na tapos na po yung proseso na yan. Naibalik na po doon sa Ministry of Urban Planning and Development Authority. So, ang mangyari po dito, itong Ministry of Urban Planning and Development Authority, i-prepare po nila yung land certificate para po i-endorse po nila doon sa Ministry of Foreign Affairs para po i-hand over po sa Philippine Embassy sa Philippine School. Idinagdag pa ni Ambassador Relacion na ang nasabing donasyon ay pagpapakita ng buong suporta ng pamahalaang Qatar sa Pilipinas. Hindi lamang sa pangkabuhayan ng mga OFWs dito sa Qatar, kundi pati na rin sa kapakanan ng kanilang mga anak. Kaya naman hinikayat ni Ambassador Relacion na mas lalo pang pagbutihin ang mga manggagawang Pinoy ang kanilang pagtatrabaho upang maipakita sa pamahalaang Qatar ang kanilang pagpapahalaga sa mga tulong na ibinibigay ng nasabing bansa. Yan is give and take naman po eh. Tumutulong po sila sa atin. At the same time, nakikinabang naman po sila sa atin, no? Sa mga Pilipinas po, particularly dito sa Qatar. Ang gusto po lang pang ipaabot sa mga kababayan natin, na pagbubutihin natin yung pagtatrabaho natin, itataguyod natin yung reputasyon natin na tayo is mga magagaling workers. Yun po ang sinasabi po ng mga Qatari officials dito sa Qatar na ang Pilipino ay part na sa Qatari culture and they consider us as their friends and partners for development. Ayon pa rin kay Ambassador Relacion, sa lalong madaling panahon ay makukumpleto na ang mga kinakailangang dokumento upang formal nang maumpisahan ang mga isasagawang proseso. Ang nangyari po, ang embassy being the supporter and sponsor of the community school ng PSD, pumunta po kami together with the principal of PSD doon sa Supreme Education Council. Nakausap po namin yung director of private schools at pinangako niya na tutulungan po niya ang PSD na mag-source ng funding para sa construction sa school. Itata po nila yung mga development banks po dito sa Qatar. No? Now, secondly, kung sakali po hindi tayo successful dyan, may mga private individuals po rin lumalapit po sa Philippine School Doha na willing po silang mag-finance sa construction itong school building. Mula rito sa tanggapan ng Philippine Embassy dito sa Doha, Qatar, Flor Cabrito nagbabalita para sa Balitang Q. Para sa Balitang Kalusugan, Scouts Royal Brotherhood nanguna sa pagsasagawa ng medical mission para sa kapakanan ng mga manggagawa sa industrial area. Narito ako ngayon sa Street Number 43, Industrial Area, Doha, Qatar, upang ibalita ang isinasagawang medical and dental mission sa pangunguna ng Scouts Royal Brotherhood.
kasama ang iba't ibang grupo ng mga Filipino Medical Dental Pharmacy Volunteers na kinabibilangan ng Filipino Dentists and Dental Volunteers Qatar, Philippine Association of Pharmacists in Qatar, Filipino Nurses Association Qatar, pinangunahan ng Scout Royal Brotherhood ang isinagawang medical mission na ginanap sa Street Number 43, Industrial Area, Doha, Qatar. Umabot sa kabuuang bilang na 216 na pawang mga manggagawa sa industrial area ang nakinabang sa nasabing misyon, kung saan maliban sa libreng tulong medikal, nagkaloob din ng libreng dental services ang nasabing misyon, bukod pa sa libreng gamot na pinakinabangan hindi lamang ng ating mga kababayan kundi maging ng mga ibang lahi. Ayon kay Dr. Edgar Valencia, karamihan ng mga pasyente na nagpatingin ay may komplikasyon sa puso na nagiging dahilan ng high blood pressure, kaya't pinayuhan niya ang mga pasyente na maging maingat sa kanilang kalusugan. Karamihan talaga hypertension. Hypertension na karamihan talaga may mga history na yan, mga diabetes. Pero sa as of now, sa ganitong sitwasyon, common colds, cough. Pero kung genetically, karamihan talaga yan, hypertension and diabetes. Kung they have time, mag-exercise talaga. Saka pa-check up talaga. Kung may talaga sila, may chance na makapagpa-check up, magpa-check up talaga sila. Sinabi naman ni Ginoong Frank Hamandre, Pangulo ng Filipino Nurses Association in Qatar at isa sa mga masugid na tagapagtaguyod ng nasabing misyon. Una natin is palagi sila magpapacheck ng kanilang blood pressure. Kung talagang nararamdaman nila sumasakit sa batok, punta na sila sa isang primary health center or any private nurse or anybody na merong BP aparatos para ma-check, and kung talagang mataas, kailangan na ito ibigyan ng treatment, no, sa ating manggagamot o talagang i-follow up pa rin sa health teaching kung paano sila mag-maintain ang kanilang buhay, pagkain, exercise at saka ang tamang pagtulog. Bukod sa serbisyong medikal, nagkaloob din ng libreng dental services ang nasabing misyon, kung saan naging kapuna-puna ang dumaraming bilang ng mga OFW sa Qatar ang may problema sa kanilang mga ngipin. Isang common problem nila, gum bleeding, gum inflammation, kasi nga po hindi nakakapagpalinis ng ngipin. Another thing, decayed teeth, kaya po karamihan nagpapabunot kapag may dental mission. Bagamat bahagyang umulan ng araw na iyon, hindi ito naging hadlang sa mga medical volunteers na ituloy ang nasabing programa na ayon kay Ginoong Cesar Poloyapoy, Pangulo ng Scout Royal Brotherhood. Nagtulak po sa amin sa ganitong klaseng gawain, nakita po natin ang mga kababayan natin Pilipino na kapos sa konting tulong, kagaya po ng medical. Pinupuntahan po natin sila sa mga malalayong lugar, pinipilit po nating abutin ang kanilang mga kamay para matulungan. Isa na po dyan ay ang pagkakaroon ng medical mission na kagaya nito. Libreng check-up, libreng gamot, at libreng dental extraction. Dahil sa nasabing misyon, labis naman ang pasasalamat ni Ginoong Arnulfo Flores, isa sa mga pasyente na nakinabang sa nasabing misyon. Ang ginawa po ng mga kababayan natin ay malaking tulong po sa ating mga kababayan dito sa Qatar, lalo na dito sa industrial na hindi nakakapunta sa medical kung minsan. Gaya po sa akin na hanggang ngayon, may karamdaman po pero wala po pa kasi akong pataka kaya hindi po nakakapunta sa Hamad. Kaya ngayon po na nalaman ko sa isang kaibigan na mayroon po medical mission dito ang kababayan natin, ako po pumunta rito. Mula rito sa Street Number 43, Industrial Area, Doha, Qatar, ito po si Dr. Cora Lopez nag-uulat para sa Balitang Q. Samahan natin ang Samahang Ilocano International sa kanilang pagtungo sa tabing dagat ng Altakira para sa Travel Q. Ngayong gabi, tutungo ang Travel Q sa hilagang bahagi ng Qatar na kung tawagin ay Dakira. Altakira, isang lugar sa dalampasigan ng bayan ng Alcor, mahigit 70 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Doha. Susundan ng Travel Q ang isang grupo ng mga kababayan natin na pawang mga kasapi at opisyales ng Confederation of Ilocano Association, Samahang Ilocano International o SIASI na magtutungo roon upang isagawa ang kanilang kauna-unahang anibersaryo. Remember swimming
baby, I can see it still. And we laughed, we laughed. We went girl racing in my brand new car, watched soppy girly movies at the cinema. And we laughed, we laughed, and we laughed. Though the hardest part of living is giving up what has been given. And we laughed, and you know no one could love you more. Whatever the future has in store, I want you. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mahilig sa paliligo sa tabing dagat. Ito hindi nakapagtataka sa dahilan ang ating bansa mismo na binubuo ng mahigit 7,000 pulo ay napaliligiran ng tubig dagat. Pagdating sa Altakira, bagamat madilim na, ay agad namin iginala ang aming paningin sa kagandahan ng nasabing lugar. Masarap na simoy ng hangin, malinis na dalampasigan, at malinaw na tubig ang agad sumalubong sa amin. Sa paligid ng dalampasigan ay kapuna-puna ang ilang tents na itinayo ng ibang nagtungo sa lugar na iyon upang damhin ang lamig ng tubig ng dagat upang kahit sandali ay takasan ng mainit, maingay at magulong buhay sa lungsod ng Doha. Pagkatapos kumain, muli nagsama-sama ang grupo ng siyasi at dahil sa mga Pinoy, hindi mawawala ang kuhanan ng litrato na tinasabik na sabik ang bawat isa na magkaroon ng kuhang larawan kasama ang kahali-halinang dalampasigan ng Altakira. Kinaumagahan, masigit namin napagbasdan ang kagandahan ng Altakira. Dahil lang lumiwanag, ay lalo namin napagbasdan ang ganda ng kapaligiran. Sinadya namin ng isang lugar sa Altakira kung saan dito lamang sa bahaging ito ng Altakira ay makikita ang dawang bahagi sa gitna ng disyerto na malapit sa dagat. Mag-alas 8 na ng umaga, kinabukasan ng aming lisanin ang lugar ng Altakira at sa aming pag-alis, baon namin ang magandang balita na kung kayo ay maghahanap ng lugar na pasyalan o kaya ay maligo sa beach ng libre, ang tabing dagat ng Altakira ay maaari niyong putahan at personal na saksihan ang kagandahan nito. Mula rito sa dalampasigan ng Dakira, kasama ang mga siyasi, Rani Tanchico, nag-uulat para sa Travel Cues.